Bago ko simulan ang video na ito, may matutunan ka, manood ka lang, at matuto. Ano ba yung reuse content? Reuse content. Ibig sabihin ng reuse content ay yung content ng iba kinuha mo at in-upload mo. Yun ay reuse content. Katulad ng kumuha ka ng mga galaw ni Lebron at in-upload mo sa iyong account, reuse content yun. Lalo na kapag yung video na iyon na kinuha mo sa iba ay di mo nilagyan ng voice over, yung sabihin nating interactive reaction, yon reuse content yon. Kasi kailangan, para maging original yon, kailangan i-edit mo pa yon at lagyan mo pa ng voice over mo. At may mga post-post pa, makikita mo naman sa ibang vlogger na ginagawa nila iyan. Pero may proper na paraan. Kasi yung reuse na content is pinagbabawal yun sa YouTube. Kung gusto ka umangat sa YouTube, huwag kang mag-reuse content. Kasi yung reuse content talaga guys, wala yun, ikis yun. Di kayo rin magtatagal, mawawala ka din sa YPP kasi yung YPP talaga guys, yung threshold para ma-partnership ka ni YouTube. Yun ang ibig sabihin ng YPP kasi pag monetize ka na, may dollar sign kasi yan sa iyong account. Pag di ka pa monetize, ay wala yung dollar sign. Yung sinasabi ko na reuse content, balik tayo sa topic na reuse content. Ito, ang tanong mo, masasagot dito. Kasi, yung reuse content, hindi madali. Kasi hindi ni sinasabi ni YouTube, saan ba yung nagkamali ka. Ikaw yung hahanap, saan yung mali mo sa reuse content. Na-demonetize ako dahil sa reuse content. Sinubukan ko kasi mag-upload ng Ito nangyari. Backstory. Ito nangyari, monetize na ako. Pero, dahil nagmamadali ako na kumita agad, nagtry ako kumuha sa Facebook ng sabihin natin ng video ng tungkol sa pagluluto ng pagkain, mga cooking. Tapos ang nangyari ito, Makinig ka, may matutunan ka nito, pakinig ka. Ito nangyari. Pagkuha ko ng, pag-download ko sa mga videos sa Facebook, ng mga cooking, nakuha ko na. Nandun na sa cellphone ko. So, ginawa ko, kinuha ko, inedit ko yung background. Tapos pagkatapos sa pagka-edit sa background, nilagyan ko ng music. Tapos inedit ko yung beat, yung flow. Tapos in-upload ko sa YouTube. So, nag-viral naman ulit. Nag-viral! Oo, nag-viral. Umabot ng mga 100k. Sumubra ng mga 100k yung mga views ko. Yun, nakita na YouTube. Yun, na-reuse content ako. Na-demonetize ako sa YouTube. Yun nga ang topic natin ngayon. About sa reuse content. Bakit ba bawal yung reuse content? Kasi yung reuse content ay di nilagay ni YouTube kung saan ka mag-reuse content. Sabihin natin, anong video? Kasi yung sabihin natin, copyright, makikita mo yun kung may copyright ka kasi ang reuse content, delikado kasi pwede ka ma-demonetize sa reuse content. Mahirap ma-reuse content, lalo na kapag monetize ka na. Oo, mahirap. Kasi babalik ka naman sa simula. Hindi naman talaga babalik ka talaga sa simula. Ang ibig ko sabihin, yung subscriber mo, nandoon pa. Pero, yung watch hour mo ay bumaba. Depende ni YouTube. Depende. Kasi sa akin, bumaba lang, bagya. Pero kaya naman, ang problema nga lang is
yung sabihin natin, yung watch hour ko bumaba ng mga bagya, mga 500 data, mga ganun, 400, mga ganoon. Depende ni YouTube. Depende. Kasi sa nangyari sa akin, na demonetize ako dahil sa mga ina-upload ko ng mga pagkain na hindi sa akin yung video. Inedit ko at kulang yung pagka-edit ko, hindi ko napakita yung mukha ko, yung nag-review ako, nag-interactive ako sa video na iyon. Yun ang dahilan bakit na-demonetize ako. Pero kahit na demonetize ako, na-share ko sa inyo anong feeling ang ma-demonetize. Oo, galing na ako doon sa kumikita na ako. Pero minadali ko talaga eh. Yun ang dahilan na demonetize ako. Dahil kinuha ko yung galing sa Facebook, kasi akala ko na hindi makita ni YouTube. Kinuha ko sa Facebook, in-upload ko, kasi sabi nila in-upload lang. Pero mali yung pakagawa ko. Yun ang dahilan bakit na-reuse content ako. Maganda ang pagka-edit kasi ito nangyari. Pinapaganda ko yung video niya, di masyado maganda. Pinapaganda ko, inayos ko yung music, beat, flow, saturation, graphics niya. Yun. Para di ako makapalit. Doon ako tinamaan sa use content kasi walang interactive na nangyari at hindi sa akin yung video. So, inisip ko tuloy, yun, tatanggapin ko na lang yung katotohanan na demonetize ako. Pero, hindi ibig sabihin na hindi ako mamonetize. Kasi nga, marami akong video na pinapanood hanggang ngayon. Pati ito. Siguro, ikaw manood ka ng video na ito kasi ito may matutunan ka, tutorial ito para hindi ka ma-reuse content. Ang reuse content is hindi madali. Katulad sa mga nangyari sa iba na demonetize, katulad ko, na demonetize. Pero hindi sumuko, katulad nito, gumawa ako ng tutorial para hindi mangyari ang nangyari sa akin, sa inyo. Kasi ako, nag-exhibition kasi ako, akala ko hindi makita eh. Pero yun nga, hindi ko naman yun sinadya. Akala ko, tama yung pakagawa ko ng content ko sa video. Yun nga, doon ako nagkakamali kasi nga walang interactive. Marami akong natutunan. Paano ma-monetize, anong diskarte at paraan, paano mga interactive ng video. Medyo mahirap, pero ganun talaga ang buhay. Dapat ka magkamali para matuto. Kung hindi ka nakakamali sa ginagawa mo, ibig sabihin, wala kang natutunan ng marami. Kasi nga, bago ka matuto, magkamali ka muna. Pero, depende sa sitwasyon. Kasi, itong video na to, before ka pa magkakamali, ay, maiwasan mo na. Kasi nga, tinuruan kita ng paraan para hindi ka ma-reuse content. Huwag kang kumuha sa Facebook at i-upload mo, tapos i-edit mo. Huwag. Kung gagawin mo iyan, be careful. Lagyan mo ng mukha mo, tapos interactive ka, anong nangyari sa video, anong dapat gagawin. Yun ang, kung gagawa ka ng, parang sabihin natin na reaction video, gagawin mo siya ng reaction video. Huwag kang kukopya. Huwag kang kukopya. Kasi mahirap ma-copyright. Oo, mahirap. Lalo na sa sitwasyon ngayon na kailangan natin na ma-monetize para kumita tayo. Pero dahil sa reuse content ay babalik naman tayo sa simula. Oo, balik naman ako sa simula. Aaminin ko, medyo mahirap bumalik sa simula. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako babalik. Natuto ako dahil sa pagkakamali. Sa pagkakamali ko na yun, ay marami akong natutunan. Being isang content creator, dapat tayo gumawa ng mabuting halimbawa sa mga viewers natin.
yung reuse content na yun ay isang pagnanakaw na hindi dapat mong gawin. Kasi yun ang dahilan bakit hindi ka na monetize. Oo, pinagbadali mo na monetize ka. Yung video ng iba, kinuha mo at ginawa mong pagmamayari at hindi naman sa iyo. At wala ka namang sabihin natin pahintulot sa kanya na gagawin mo iyon at ginawa mo. Yon, ma-reuse content yon. At may dalawa kasi yung klase sa reuse content. Dapat mong malaman na dalawa yan. Yung una, kinuha mo sa iba yung video na iyon at inedit mo konti-konti, yon, in-upload mo sa YouTube channel mo. Reuse content yun. Una. Kalawang reuse content is ito. May video ka. May video ka, di ba? Tapos nag-viral yun. Tapos, sa tingin mo na wala nanonood, mga ilang taon na mga lumilipas, walang nanonood, in-upload mo ulit yung video na yun. Ang tawag yun, reuse content. Kahit sa iyo pa yung video at in-upload mo na kalawang bises at para at least kumita, reuse content yun. Bawal yun. Bawal. At bukod doon, ingat palagi sa mga ganoon na huwag shortcutin yung success. Kasi kapag sumurkat ka, babalik ka naman ulit sa simula. Mahirap. Oo, ako nasubukan ko. Mahirap. Monetize na ako, kumita na. Pero pinipilit ko pa rin umangat at kumuha ng malaking kita. Ginawa ko. Kinuha ko sa Facebook. Oo, kinuha ko sa Facebook para at least ma-edit ko at gagawin ko. Pero hindi pala pwede. Nag-message na ako ni YouTube, nag-appeal na ako, pero wala eh. Ganun talaga ang buhay. Pilitin man natin na umangat sa sarili nating paraan. Pero mas mabuti ang magsikap na lang tayo ng mag-upload ng sariling ating video para at least kung mag-viral ay kumita. Mahirap kumita ng pera. Oo, ikaw yung tao na nandito ngayon sa channel ko, nandito ngayon sa YouTube channel ko, nakaantabay, nanonood sa video na ito, at gustong matuto, ito na yon. Huwag mo na itong palampasin. Kasi itong video na to ay di naman to dahil sa sarili ko. Di naman dahil kasi na pinapakita ko ito na mahabang video. Pinapakita ko sa inyo yung tunay na pangyayari. Hindi dahil sa aking sarili, kundi tinuturo ko sa inyo yung paraan na dapat. Huwag kayong gagawa ng mga video na hindi naman sa iyo. Mahirap yun. Kailangan mag-practice ka na mag-edit. Gawa ka ng mga thumbnail na maayos. Yung title mo, ayusin mo. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Kasi yung reuse content, hindi mo makikita yan sa account mo. Malalaman mo lang yung reuse content pag nasa huli na. Oo, pag nasa huli na. Kailangan, before ka mag-monetize sa YouTube channel mo, kailangan i-check mo yung mga video mo, sa long video, sa short video, kung saan ba doon ang hindi sa iyo. At kung may magkaganon, kung nandoon o hindi naman sa iyong video na iyon, i-delete mo na yun bago ka mag-apply sa YPP. Kasi kapag nakita yun, yung in-upload mo na video, tapos hindi naman sa iyo, hindi ka rin ma-monetize. Para ma-monetize ka at di ka mahihirapan pagdating sa reuse content, i-delete mo iyon na video. Yung video na iyon, pag
dinilit mo, di yun makikita ni YouTube. Oo, makikita yun na dinilit mo, pero mamonetize ka dahil wala ka ng reuse content. Pag mayroon kang reuse content, mahirap yun. Pag marami kang reuse content, mahirapan ka. Maliban lang kung na-identify mo na may reuse content ka. Kasi pag may reuse content ka, parang nagnanakaw ka din ng video na hindi sa iyo. Yun ang mahirap. Laging tandaan, ang tunay na vlogger or sabihin natin na content creator ay hindi nagnanakaw ng video. Oo, aaminin ko na mayroon akong pagkakamali sa paggawa ko. Pero itong pagkakamali na iyon ay magbibigay sa iyo ng kaalaman para hindi ka magkakamali katulad ko. At before ako matapos sa video na ito, huwag niyong kalimutan na i-subscribe ako sa YouTube channel at ibalik ako sa monetization. Balik niyo mo ako sa monetization at itong video na ito guys, i-share niyo ito sa maraming tao. Kasi hindi naman ako nag-iisa na nag-reuse content. Itong video na ito ay maitutulong sa inyo at sa lahat ng mga tao. Parang tutorial na ito, kung ibig sabihin. Pero itong video na ito, pakinggan nyo. Tunay ito na nangyari sa YouTube channel ko. Kasi, mas powerful kasi yung nasa gawa kaysa nasa salita. Yun lang guys. Maraming salamat sa mga nanonood. Mag-comment kayo sa baba kung may natutunan kayo. At pasensya na kung may pabalik-balik ako na salita o kung sakali man kung ano man yung narinig na masama. Sana positive lang palagi ang yung komento. At itong tutorial na to ay magbibigay sa iyo ng liwanag para hindi ka magkakamali. Yun na guys. Maraming salamat sa mga nanonood. Magkita-kita tayo sa sunod na a-upload ko na video. Bye-bye!